is our simple dinner. Remember to netizens, you can make your day extra special by cooking with love. Para ma-experience ni Tita Susana and ni Tito Arnel yung pagbabaw ng mga apo, pinagawa namin ni Alex kay Ina and kay Ijun. Hindura. Welcome back to my channel. This is PMSK and this is my life in Korea. Samahan niyo ako ngayong araw na to. Diyan lang kayo! Si Alex nag-request ng buko pandan. So, kailangan nating i-prepare ang pandan jelly. Magluluto ako ng ginisang munggo and pritong galunggong. Yung munggo. Ang buko pandan jelly. Set ko na lang ang munggo. Kailangan kong lumabas para bumili ng kamatis. Outfit check. Very Azuma tayo ngayong araw na to. Yan. Oh. Shades from Gentle Monster. Bag from Joy Grayson. Knit top from Elle. Worth less than 20,000 won lang. Denim shorts from Ukay Ukay, worth 5,500 won. And ang aking footwear from Tandy. Leather ang aking footwear. Matchy-matchy ng aking bag. Let's go! Bibili na tayo ng kamatis. Ito na lang. Tingnan natin. Nakabili ako ng strawberries din. Yung isang pack is 9,000 won. Mahal ng kamatis, 6,500. So, uuwi na tayo. Ito lang talaga binili ko. Lang yung baboy na ihahalo ko sa munggo. Lagyan natin ng konting salt. Luto na din yung munggo. Igigisa ko maya-maya. Prepare natin ang sibuyas. Siyempre ang kamatis. Sarap ng kamatis. Pwede na tong pork, pang sahog ng munggo. Pwede na tayo mag-gisa. Mantika. Let's pretend na hindi tayo takot sa mantika. Pwede na nating ilagay ang sibuyas. Siyempre, maglagay na tayo ng bawang.
Lagay tayo ng patis, pampalasa. Siyempre, nakalimutan ko ang kamatis. Pwede na nating igisa yung munggo. Lagyan natin ng pork cube, pampalasa. Lagay natin yung pork broth. Takpan para mabilis kumulo. Okay, lagyan natin ng konting mantika. Paminta. Okay, pwede na nating ilagay ang bok choy since wala akong dahon ng ampalaya. Kapag nasa ibang bansa ka talaga, kung ano lang yung available na ingredients, yun yung gagamitin mo. Masatisfy lang ang cravings mo ng Filipino food. Dahil ang ginisang munggo. This time, lilinisin natin ang galunggong. Ay, Diyos ko, Lord. Ay, Diyos ko. Kaya natin to. Ay, Diyos ko. Sorry na. Ay, nako. Nung first time na nagluto ako ng pritong bangus, hindi ko hiniwa yung katawan. Dapat pala hinihiwa para maluto ng maayos. Dito lang kasi ako sa Korea nakapagluto ng galunggong. Sa Pilipinas, hindi ko na-try. Si nanay kasi yung palaging nagluluto sa amin. Siyempre, aasinan natin. Lagyan din natin ng ground pepper para malasa kapag pinrito. Ipa-fry ang galunggong bago kainin. Ano daw? Cut. Malamang. Ipa-fry yun bago kainin. Cut. Mamaya ko pa ipa-fry ang galunggong. Hinanda ko lang. Anyway, mega shout out kay Tita Susana and family na nag-travel sa Korea. And nagkaroon kami ng pagkakataon na mag-bonding dito sa bahay. We were supposed to eat sa isang traditional Korean restaurant, kaya lang naabutan kami ng closing. So, tinake out ko na lang ang pagkain and dito kami sa bahay nag-salo-salo. Mukha namang na-enjoy nila tita ang pagkain. Ang totoo niya, na-miss ko na magkaroon ng maraming bisita sa bahay kasi palaging tahimik ang bahay namin eh. Hindi uso sa Korea yung bisita talaga. Si tita, very thoughtful yan. Palaging may pasalubong sa akin. Kahit sinabi ko na wag nang magbitbit. Share ko lang sa inyo ang kanyang pasalubong. So, syempre, mayroon akong shawl. Perfect for autumn. Yan. Ang taray, no? And pwede rin winter. Nakakatuwa. Oy, diba? Oy. Mahilig ako sa white eh. So, white yung binili ni tita. And then, meron din akong Bath and Body Mist. Ito yun. Siyempre, merong hair accessories. Perfect to kasi ang aking birthstone eye pearl. Thank you. Meron ding kandila. Maganda to kasi scented candle. Gamitin ko na tong candle kasi nagluto ako eh. Tapos, meron din siyang binigay na panyo na nilabahan ko na. Nakakatuwa kasi sa lahat ng pasalubong ni tita, ito talaga yung nagustuhan namin ni Alex. Ang paborita. Alam niyo si Alex, pagkagaling niya sa trabaho, ito kagad yung minemerienda niya. So, naubos na namin yung isang plastic. Buti na lang dalawa yung binigay mo, Tita Susana. Thank you so much. Ayan. Perfect to sa coffee eh. Natatandaan ko,
Minemerienda to ng nanay at tatay sa Pilipinas. And syempre, meron ding regalo sa akin si Angela, ang bunsong anak ni Tita Susana. Nakita nyo na siya sa first meet and greet. Present silang mag-ina. Very Korean. Nice, nag-effort talaga. Ay! Ay, nako, I bet. I thank you. Oh, wait, eto. Oh, diba? Ang cute. Sobrang ganda. Matchy-matchy kami ni Ina nito, oh. Yan. Parang heart shape or V-shape na earrings. Since kasama ni Angela ang kanyang very cute sons na si Alo and Ali, tinuruan sila ni Ijun kung paano mag-bow Ali, and paano mag-receive ng money gift. Ang cute ni Alo. Very good. Si Ali nahihiya pa eh. And syempre, kung sa atin, ang paggalang ay ang pagmamano at paggamit ng po at opo, dito sa Korea, yung pagbabaw sa lolo't lola or sa nakakatanda, ang sign of respect. So, para ma-experience ni Tita Susana and ni Tito Arnel yung pagbabaw ng mga apo, pinagawa namin ni Alex kay Ina and kay Ijun. Ay, naku, bigger na talaga. Sobrang grateful ako kay Alex, Ina, and Ijun kasi very welcoming sila kahit mga Pinoy ang mga bisita namin sa bahay. So, yan yung mga naging ganap sa pagbisita ni Tita Susana and family dito sa aming tahanan. I love you, Tita Susana. Alam mo yan. And palagi akong nagpapasalamat sa suporta at pagmamahal mo sa akin. Kasi I can feel na you treat me as your own. Nasa Pilipinas ka man and nasa Korea ako. So thank you so much. And sa inyo to netizens na walang sawang nagmamahal at sumusuporta sa akin. Hindi ko man kayo ma-meet or ma-accommodate lahat, pero ramdam ko na nandyan lang kayo. Gamitin ko na yung candle. Ang bango. Okay na. So, dyan na lang muna. Magme-merienda muna ako ng paborita. Cute ng pangalan eh. Merienda tayo to netizens. Apple juice to from my in-laws. Papunta kami ngayon sa optometrist para magpagawa ng new glasses ni Ijun. Thank you. 안녕하세요. Gusto niya yung kapareho nung sa akin eh. Ito yung salamin ko. Ay, hindi na. So we paid 150,000 won para sa new glasses ni Ijun. Bye-bye! Magluluto na ako ng pritong galunggong. Ay, parang perfectly cooked ang aking galunggong this time. This is our simple dinner. Oh, diba? Isang munggo. Kain tayo! Masarap?
umiiyak sa pagod. Kawawa naman. Puntahan ko si Iju. 힘들어? Wala naman na akong planong kumain, pero sayang naman tong tira ni Ijun. Dumarating talaga sa point na sobrang napapagod na mga bata sa ginagawa nila araw-araw. Bakit sila nag-a-academy? Kailangan kasi nila eh. Pasok na si Ijun. Hi, tingade. Love you. Ayoko naman na napapagod ang mga bata sa pag-aaral. Pero, kailangan kasi nila talaga study hard, play hard. Fairness, ang sarap po na talaga magluto. Kumakain ba ako ng kimchi? Yes. Pero hindi madalas. Kapag kumakain lang ng ramyun and meat. Nasarapan si Alex sa galunggong. Masarap? Masarap talaga galunggong. Si Ijun lang ba ang nagbe-breakdown? Si Ina din. Dumarating sa point na sasalubungin ko siya na umiiyak. Tapos magsasabi siya, Oma, 너무 힘들어. 너무 피곤해. 나 당신한테 줄 거 있어. Oh, what? May bibigay siya sa akin. Wow. Sana all. Baka bill. 후배가 준 선물이야. 요거는? Okay. Dito sa Korea, kapag umattend ka ng wedding, may mga gifts na binibigay. So, yung hube niya sa company, kinasal last week. Tea. Honey pear tea, peach black tea, Jeju camellia tea. Ayan. Tapos, what's that? 뭘까요? Close kasi si Alex doon, so from Maldives. Ay! Keychain! Ito yan, oh. For Alex and for me. Oh, magnet. Ay, magnet pala. Wow! Choice! That's it. This is my video for today. This is my life in Korea. Ito yung typical na araw ko together with Alex, Ina, and Ijun. Remember to netizens, you can make your day extra special by cooking with love. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. 비나의 마음인 South Korea. Stay safe, everyone. Bye-bye. Bye.